Isipin mo ang ganitong eksena na posibleng mangyari sa bawat isa sa atin, lalo na kung ikaw ay nagpaplano ng iyong pinapangarap na bakasyon sa ibang bansa. Nakabili ka na ng tiket papuntang Taiwan, Israel o kaya ay sa Singapore at ang nasa isip mo ay napakagaan dahil ang mga bansang ito ay visa-free para sa ating mga Pilipino. Kaya pakiramdam mo ay para ka lang pupunta sa Boracay o Palawan na walang kailangang ipakitang makapal na dokumento sa embahada at buo ang loob mo habang naka-impact na ang iyong mga pinakamagandang damit. Handa na ang iyong itinerary para sa mga Instagrammable spots na matagal mo nang nakikita sa social media. At higit sa lahat, kampante ka dahil ang sabi ng lahat sa paligid mo ay huwag kang mag-alala, visa-free naman doon kaya madali lang ang proseso. Pero hindi mo alam na sa likod ng salitang visa-free ay may nakatagong isang malaking patibong na kung tawagin ay ang false sense of security o ang maling akala na porket hindi kailangan ng visa ay hindi ka nasisisatin ng immigration officer pagdating mo sa NAIA, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang nagugulat at nauuwi sa luhaan sa airport. Habang nakapila ka sa immigration counter, hawak mo ang iyong passport at boarding pass nang may ngiti sa iyong mga labi, pero napansin mo na medyo matagal ang interview sa pasaherong nauuna sa iyo at nakita mong seryoso ang mukha ng officer habang tinitignan ang mga dokumento niya. At bigla kang kinabahan ng kaunti pero inisip mo na lang na baka may problema lang siya sa kanyang papeles at ikaw ay okay naman dahil turista ka lang naman talaga at wala kang masamang balak. Ngunit nang ikaw na ang tinawag at lumapit ka ng may kumpiyansa, ang unang tanong sa iyo ng officer ay hindi tungkol sa kung saan ka pupunta, kundi isang matalim na tingin at tanong na, ano ang trabaho mo dito sa Pilipinas at bakit ka pupunta doon ng mag-isa? At bigla kang nataranta dahil hindi mo inasahan na magiging ganito kahigpit ang tanungan para sa isang bansang hindi naman nangangailangan ng visa application bago umalis. Lalo na nang ipinakita mo ang iyong return ticket, pero tinanong ka ulit, nasaan ang hotel booking mo at bakit hindi tugma ang petsa ng uwi mo sa leave form na dala mo? At sa puntong yon, nagsimula ng tumulo ang iyong malamig na pawis dahil napagtanto mo na ang iyong mga sagot ay hindi nagtutugma at wala kang dalang sapat na patunay na ikaw ay babalik talaga sa Pilipinas pagkatapos ng iyong bakasyon. Ang masakit na katotohanan na hindi madalas sabihin sa atin ng mga travel vloggers na napapanood natin ay ito. Ang visa-free status ay pribilehiyo lamang para makapasok sa ibang bansa nang walang pre-approved visa, ngunit hindi ito pass para makalampas sa Philippine immigration nang walang masusing pagsusuri dahil sa totoo lang, mas lalong nagiging strikto at mapaghinala ang mga immigration officers sa mga pasaherong papunta sa mga bansang visa-free dahil ito ang madalas na ginagamit na exit point o backdoor ng mga kababayan nating nagbabalak mag-TNT o magtrabaho ng ilegal sa ibang bansa nang walang tamang proseso. Kaya kapag hindi mo na ipakita ang iyong financial capacity, ang iyong matibay na ties sa Pilipinas, at ang iyong malinaw na layunin sa pagbiyahe, ang masayang bakasyon na pinag-ipunan mo ng ilang buwan o taon ay maglalaho sa isang iglap dahil sa isang tatak na kinatatakutan ng lahat. Ang offloaded stamp na ang ibig sabihin ay hindi ka makakaalis, sayang ang iyong ticket, sayang ang iyong hotel booking, at higit sa lahat, sayang ang iyong pangarap at hiya na iyong mararamdaman habang naglalakad ka pabalik palabas ng airport habang ang iba ay masayang lumilipad paalis. Kaya sa videong ito, hindi lang natin pag-uusapan kung anong mga bansa ang magandang puntahan, kundi hihimayin natin ang tinatawag kong visa-free trap at ituturo ko sa inyo ang mga sikreto kung paano magkaroon ng isang bulletproof na travel profile upang kahit gaano pa kahigpit ang tanong ng immigration officer, ay makakasagot ka ng may tatag at kumpiyansa dahil alam mo ang pasikot-sikot ng kanilang mga patakaran
at hindi ka mabibiktima ng maling akala na nagpapahamak sa libu-libong Pilipino taon-taon. Kaya't huwag kang lilipat ng channel at panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang mga detalyeng ibabahagi ko sa mga susunod na minuto ay base sa totoong karanasan at mga bagong patakaran ng Bureau of Immigration na kailangan mong malaman ngayon din bago ka pa man mag-book ng iyong ticket para iligtas ang iyong susunod na biyahe mula sa bangungot ng offloading. Simulan natin ang ating listahan sa bansang paborito ng halos lahat ng Pilipino dahil sa lapit nito, sarap ng pagkain, at sa sikat na Meteor Garden nostalgia, ang Taiwan na bagamat visa-free at napakadaling puntahan sa papel, ay siya ring isa sa mga bansang may pinakamataas na kaso ng secondary inspection sa NAIA at ang dahilan ay hindi dahil sa ayaw nila sa turista, kundi dahil sa talamak na illegal recruitment kung saan ang mga kababayan natin ay nagpapanggap na magbabakasyon lang pero ang totoo ay didiretso sa mga pabrika or factory sa Taichung o Kaohsiung para magtrabaho ng walang permit. Kaya naman kapag humarap ka sa immigration officer, lalo na kung ikaw ay nasa prime working age na 20s hanggang 40s, malakas ang pangangatawan at nag-travel mag-isa o kasama ang mga kaibigan na walang dalang pamilya, asahan mo na ang tingin sa iyo ng officer ay high risk na agad at ang mga tanong ay hindi tungkol sa kung saan ka kakain, kundi tungkol sa iyong trabaho dito sa Pilipinas. Hahanapan ka ng company ID, certificate of employment, at pinaka-importante, ang approved leave of absence dahil gusto nilang makita na may matibay kang dahilan para bumalik at hindi mo iiwan ang iyong trabaho dito para lang magtago sa Taiwan. Ang sitwasyon ay mas nagiging komplikado para sa mga freelancers o online sellers na walang formal na dokumento dahil sa mata ng immigration kung wala kang regular na payslip o business permit, madali para sa iyo ang mag-TNT sa Taiwan. Kaya ang payo ko, bago ka pumila sa counter, siguraduhin mong dala mo ang lahat ng proof of income, bank statements, at kung may credit card ka, dalhin mo. Dahil sa Taiwan, ang labanan ay hindi sa ganda ng OOTD, kundi sa tibay ng iyong financial roots sa Pilipinas. Ngayon, lumipat naman tayo sa isang bansa na pangarap ng ating mga magulang at lolo't lola, ang Israel o ang Holy Land, na bagamat visa-free para sa mga turista, ay ibang klase naman ang higpit pagdating sa security profiling dahil dito, hindi lang immigration ang sasalain mo, kundi pati na rin ang kanilang highly trained security personnel na nagbabantay laban sa terorismo at iba pang banta. Ang pagkakamali ng marami ay inaakala nilang sapat na ang pagiging pilgrim o relihiyoso para makalusot. Pero ang totoo, ang mga tanong dito ay nakaka-intimidate at paulit-ulit. Tatanungin ka kung sino ang nag-impake ng bagahe mo, kung may ibinigay ba sa iyong gamit ang ibang tao, kung may kakilala ka sa Israel, at kung bakit ka pupunta doon ngayon, at uulitin nila ang mga tanong na ito sa iba't ibang paraan para tignan kung consistent ka o kung nagsisinungaling ka. Ito ang madalas na nagiging problema ng mga senior citizens o mga first-time travelers na madaling mataranta kapag tinatanong ng Ingles ng mabilis at seryoso. Kapag nakita nilang nanginginig ka o hindi ka makatingin ng diretso sa mata, iyon ay red flag na agad na pwedeng maging dahilan ng iyong offloading o matagal na interogasyon. Kaya ang pinakamabisang solusyon para sa Israel ay ang pagsama sa isang kilalang tour group at ang pagsasaulo ng iyong itinerary. Dahil kapag alam mong may coordinator na sasagot para sa grupo at kabisado mo kung saan kayo pupunta bawat araw, mawawala ang kaba mo at maipapakita mo sa kanila na ikaw ay isang lehitimong turista na ang tanging layunin ay magdasal at mag-enjoy at hindi maging banta sa kanilang seguridad o maging pasaway na TNT. Ngayon naman, lilipad tayo sa dalawang bansa na napakalapit sa puso ng mga Pilipino at madalas na unang destinasyon ng mga first-time travelers dahil sa lapit at ganda, ang Singapore at Hong Kong
Ngunit huwag kang magpapakampante dahil sa likod ng kanilang makikinang na skyscrapers at Disneyland ay nagtatago ang isa sa pinakamahigpit na screening process sa Asia. Simulan natin sa bansang kilala sa Crazy Rich Asians lifestyle. Ang Singapore na bagamat visa-free ay may napakataas na standard of living. Kaya ang numero unong tinitignan ng immigration officer dito ay hindi lang ang iyong passport kundi ang iyong financial capacity at ang iyong appearance o pananamit. Ang malaking pagkakamali ng marami ay pumupunta sila sa Singapore na nakasuot ng pambahay o sobrang casual na tila pupunta lang sa kanto at ang dala nilang pocket money ay sapat lang para sa 3 araw na pagkain sa karinderya, hindi sa isang mahal na bansa kung saan ang isang simpleng meal ay nagkakahalaga na ng ilang daang piso. Kapag nakita ng officer na ang iyong OOTD ay hindi tugma sa profile ng isang turistang kayang gumastos sa Marina Bay Sands o Sentosa, automatic na papasok sa isip nila na ikaw ay hindi turista kundi isang job seeker na maghahanap ng trabaho bilang waitress, domestic helper o construction worker ng illegal. Kaya sa Singapore ang show money ay hindi lang basta pagpapakita ng pera, kundi pagpapakita ng lifestyle. Kaya't siguraduhin mong may dala kang valid credit cards, debit cards na may laman at sapat na cash na tugma sa itatagal mo doon. At higit sa lahat, magbihis ka ng smart casual, hindi kailangang mahal, pero dapat mukhang disente at presentable. Dahil sa totoo lang, ang unang judgment ng officer ay nagsisimula sa sandaling makita ka nila sa pila pa lang at kung mukha kang walang pambayad sa hotel na tinutuluyan mo, asahan mo na ang sunod-sunod na tanong na magkano ang dala mong pera, saan ka kakain, at paano mo babayaran ang entrance fee sa Universal Studios? At kung wala kang maipakitang sagot, offloaded ang bagsak mo dahil sa duda na magiging pabigat ka sa kanilang bansa. Tumawid naman tayo sa Hong Kong na isa pang paborito natin dahil sa Disneyland at dahil maraming Pinoy ang may kamag-anak o kaibigan na nagtatrabaho doon bilang OFW. At dito naman pumapasok ang tinatawag kong sponsor trap o ang maling akala na porket may tita, ninang o pinsan kang sumagot sa iyo ay safe ka na. Ang totoo, ito ang isa sa pinakamadalas na dahilan ng offloading. Ang pagsasabi sa immigration na sa bahay ng tita ko ako tutuloy o libre naman ang pagkain ko sagot ng kaibigan ko nang walang hawak na legal na dokumento. Sa mata ng immigration, kapag sinabi mong sponsored ang trip mo ng isang taong hindi mo naman immediate family tulad ng magulang, asawa o anak, iyon ay isang malaking red flag dahil madalas itong ginagamit na palusot ng human trafficking syndicates o ng mga naghahanap din ng trabaho. Kaya kung ang plano mo ay makitira o magpasagot sa kakilala sa Hong Kong, hindi sapat ang chat conversation ninyo sa Messenger o ang simpleng sulat kamay na letter. Kailangan mo ng Affidavit of Support and Guarantee, AOS, na authenticated ng Philippine Embassy o Consulate sa Hong Kong na nagpapatunay na kaya ka nilang buhayin at panagutan habang nandoon ka at kung wala ka nito, mas mabuti pang mag-book ka na lang ng sarili mong hotel at sabihing sariling gastos mo ang trip para iwas pusoy. Dahil sa sandaling binanggit mo ang pangalan ng isang sponsor na walang dalang AOS, para mo na ring ibinigay sa officer ang dahilan para pigilan ka sa pag-alis at sayangin ang iyong ticket. Tandaan sa Hong Kong, ang hotel booking ay mas madaling ipaliwanag kaysa sa kakilala. Kaya kung hindi naman talaga close relative ang pupuntahan, keep it simple at maging independent traveler ka na lang sa mata ng immigration. Para sa huling bahagi ng ating traps list, tatalakayin natin ang 2 bansa na paborito ng mga backpackers at mga naghahanap ng budget travel dahil sa mura at sarap ng pagkain, ang Vietnam at Thailand. Ngunit mag-ingat ka dahil sa likod ng kanilang ganda ay nakatago ang isang seryosong issue na tinututukan ng Bureau of Immigration ngayon, ang human trafficking at cross-border illegal recruitment.
Dahil ang mga bansang ito ay magkakadikit at madaling tawirin, gamit lang ang bus papuntang Cambodia, Laos o Myanmar. Ito ang madalas na nagiging ruta ng mga sindikato para i-recruit ang mga Pilipino sa mga illegal pogo hubs o crypto scam centers sa Golden Triangle. Kaya naman kung ikaw ay isang solo traveler, lalo na kung ikaw ay babae na nasa edad 20s hanggang 30s o kaya ay first-time traveler na walang travel history, asahan mo na ang tingin sa iyo ng immigration officer ay high-risk victim na kailangang protektahan o pigilan bago pa man mangyari ang masama. Ang pinakamalaking pagkakamali dito ay ang kawalan ng return ticket o ang pagsasabi ng vague na plano tulad ng magbubas ako pa Cambodia pagkatapos dahil sa sandaling marinig ng officer na wala kang fixed return flight pabalik ng Pilipinas o hindi sigurado ang iyong itinerary, iisipin nila agad na ikaw ay i-recruit o ibebenta sa ibang bansa. Kaya't sa Vietnam at Thailand, ang labanan ay clarity of purpose. Kailangan mong ipakita na turista ka lang na mag-e-enjoy sa street food ng Bangkok o magkakape sa Hanoi at babalik ka sa trabaho mo sa Pilipinas sa eksaktong petsa ng iyong ticket. At kung wala kang maipakitang matibay na proof of ties tulad ng ID, leave form at sapat na budget, mas pipiliin ng officer na i-offload ka for your own safety kaysa hayaan kang mawala sa borders ng Indochina. Ngayon na alam na natin ang mga bitag sa bawat bansa, huwag kang matakot dahil narito ang solusyon. Ang pagbuo ng isang bulletproof travel profile na kahit sinong immigration officer ang humarap sa iyo ay mapapastamp ng departure dahil sa ganda at ayos ng iyong paghahanda. Ang sikreto ay huwag umasa sa digital copy sa cellphone. Magdala ka ng isang physical folder o clear book na naglalaman ng lahat ng iyong dokumento ng maayos at sunod-sunod. Dahil ang paglabas ng cellphone sa harap ng officer ay pwedeng magmukhang hindi professional o magbigay ng duda kung may makita silang kakaibang notification, samantalang ang folder ay sumisigaw ng handa ako at wala akong tinatago. Sa loob ng folder na ito, siguraduhin mong nandoon ang Holy Trinity ng travel documents. Una, ang confirmed round-trip ticket, hindi reservation lang, kundi ticket na bayad na. Pangalawa, ang paid hotel voucher na nakapangalan sa iyo. Tandaan, ang pay at hotel ay mahina, mas gusto nila ang paid already para sigurado silang may tutuluyan ka. At pangatlo, ang iyong proof of financial capacity tulad ng bank certificate kung kaya mo kumuha. O kaya ay screenshot ng iyong online banking apps na ipapakita mo lang kung hihingin kasama na rin ang iyong company ID at certificate of employment kung empleyado ka o business permit kung may negosyo ka. Huwag na huwag mong kakalimutan ang travel insurance kahit hindi ito required dahil ito ang secret weapon na nagpapakita sa officer na ikaw ay responsableng turista na kayang alagaan ang sarili kung magkasakit man at higit sa lahat, ang iyong confidence at attitude habang sumasagot ng diretsyo, magalang at walang kaba dahil sa huli, ang immigration ay isang psychological test kung saan ang taong handa, kalmado, at may kumpletong papel ang laging nananalo at nakakalipad patungo sa kanilang pangarap na bakasyon. Kaya't ihanda mo na ang iyong folder, isuot ang iyong pinakamagandang ngiti at mag-enjoy sa iyong visa-free adventure nang walang takot sa offloading. Bago tayo tuluyang magtapos, gusto ko munang basagin ang ilang mga travel myths o maling paniniwala na madalas kumakalat sa TikTok at Facebook groups na nagiging dahilan kung bakit marami pa rin ang na-offload kahit kumpleto naman ang kanilang dokumento. At ang una sa listahan ay ang tinatawag na fashion show myth, kung saan akala ng marami na kailangang magsuot ng sobrang garbo, mamahaling brand o coat at boots papuntang airport para lang magmukhang mayaman at hindi harangin ng imigrasyon.
Ang totoo, ang overdressing ay isa ring malaking red flag sa mata ng mga officer. Kapag nakita nilang nakasuot ka ng makapal na winter coat papuntang Singapore o Bangkok na napakainit na bansa o kaya ay puno ka ng gintong alahas na parang pawn shop na naglalakad, pero ang trabaho mo sa papel ay entry-level employee lang na may minimum wage, nagkakaroon ng tinatawag na profile mismatch dahil nagmumukha kang trying hard o posibleng biktima ng illegal recruiter na pinahiram lang ng magandang damit para makalusot. Kaya ang payo ko ay magsuot ng damit na angkop sa bansang pupuntahan at sa iyong estado sa buhay. Yung komportable, malinis at disente na nagpapakita na ikaw ay isang smart traveler na handang maglakad at mag-explore at hindi isang fashion victim na nagtatago sa likod ng magarang damit. Pangalawa, basagin natin ang paniniwala na cash is king, yung maling akala na kapag marami kang dalang pera o bundle-bundle na cash sa bag ay ligtas ka na sa interrogation. Pero mag-ingat ka dahil sa totoo lang, ang pagkakaroon ng sobrang laking halaga ng cash na hindi tugma sa iyong idineklarang trabaho o tagal ng bakasyon ay isang seryosong senyales na pwedeng mag-trigger ng suspicion sa money laundering or illegal employment. Kung ang dala mo ay 50,000 o 100,000 piso para sa 3 araw na trip sa Vietnam, magtataka ang officer kung bakit ang dami mong dala at saan galing ang pera mo. Lalo na kung wala kang bank certificate na magpapatunay na withdrawn ito sa sarili mong account. Sa mata ng immigration, ang cash na walang paper trail ay kadalasang show money lang na inutang sa lending o sa recruiter at ibabalik din pagka-uwi. Kaya mas gusto nilang makita na may credit cards ka o debit cards dahil ito ay patunay na bankable ka at may financial footprint na mas mahirap dayain kumpara sa cash. At bago tayo pumunta sa ating challenge, narito ang isang bonus tip na bihirang pag-usapan pero ito ang madalas na nagpapahamak sa mga millennials at Gen Z travelers. Ang inyong digital footprint o ang laman ng inyong social media at cellphone. Tandaan ninyo na sa secondary inspection, may karapatan ng mga officer na tignan ang inyong cellphone kung may sapat silang hinala at kapag nakita nila sa inyong Messenger, WhatsApp or Viber ang mga chat na tulad ng BES, may nahanap ka na bang trabaho para sa akin? O good luck sa new work mo dyan. Kahit gaano pa kakumpleto ang iyong return ticket at hotel voucher, automatic na offloaded ka dahil ang iyong digital conversation ang nag-booking sa iyong tunay na pakay. Kaya bago ka pa man tumapak sa airport, siguraduhin mong malinis ang iyong cellphone, i-archive o burahin ang mga chat na pwedeng magbigay ng maling interpretasyon at siguraduhin na ang iyong Facebook post ay tugma sa kwento mo na ikaw ay magbabakasyon lang at hindi naghahanap ng greener pastures dahil sa panahon ngayon, ang iyong social media ay extension ng iyong passport. Kaya mga kabantay, sana ay nakatulong ang videong ito para mabuksan ang inyong isipan na ang visa-free ay hindi nangangahulugang lusot agad at ang pagbiyahe ay isang pribilehiyo na dapat ingatan at paghandaan ng mabuti. Dahil sa huli, walang sino man ang makakatulong sa iyo sa booth na yon kundi ang sarili mong dokumento at ang katotohanan ng iyong layunin. Ngayon, para malaman ko kung sino sa inyo ang seryosong maging smart traveler at napanood ang videong ito hanggang sa dulo, gusto kong i-comment ninyo sa ibaba ang isang makapangyarihang salita, legit. Oo, iyan lang. I-type nyo ang legit sa comment section para malaman ko na ikaw ay isang lehitimong turista na walang tinatago at handang lumipad. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang una sa mga updates na magliligtas sa iyong oras at pera. Maging wise, maging handa at kita-kits tayo sa susunod na video.